Isang mapagpalang araw po ng Sabado, May 2, 2026. Kabayan, meron tayong latest weather update sa lagi ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, baka naman ho pwede nyo i-like at i-share ang ating update. Malaking bagay at suporta na po yun sa amin. Maraming salamat po. So, naglabas po ang pag-asa ng panibagong tropical cyclone threat potential. So, ito yung mga bagyo na posibleng pumasok po ngayong buwan po ng Mayo. So, alamin natin yung track forecast system, mga direksyon at mga posibleng lugar po na madadaanan at maapektuhan po nito. Kung makikita nyo, meron tayong dalawang mapa dito. Merong week 1 at week 2. So week 1 natin, nagsimula ito noong April 30 pa hanggang sa May 6. Merong LPA po na papasok sa loob ng ating bansa lalapit sa ating par. At ito po ay nasa medium chance na kategory para maging tropical depression o pag tinawag natin tropical depression, ito po yung mahinang bagyo. Sa week 2 naman, makikita nyo sa baba, simula May 7 hanggang sa May 13, 2026, isang low pressure area na nasa medium chance o moderate po na chance para maging isang tropical depression o bagyo ang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ito ba ay banta? Nakakatakot ba? Ito ba ay magiging malakas? Base po sa ating Advanced Weather System Forecast, hindi naman ito nakikitaan na magiging malakas o super typhoon na bagyo, pero magiging banta ito. Once na pumasok ito sa loob ng ating FAR, may mga chances sa mga pagbabago, sirkulasyon ng hangin, development ng lakas nito, meron din tayong mga rapid intensification na tinatawag. So kinakailangan na patuloy ho natin yung i-monitor at bantayan anuman pong oras. So ngayon tignan natin yung ating tinatawag po mga kaibigan ko, mga kababayan, na dalawang track and system, dalawang senaryo po ng bagyo na papasok po sa loob ng ating bansa ngayong buwan po ng May. So kung makikita nyo ulit sa dalawang sa screen natin, meron tayong pinapakita dyan na dalawang linya. So yan yung track po ng bagyong papasok sa loob ng ating bansa. Meron track number 1 and track number 2. Sa track number 1 natin, ito, posible pong mabuo. Ito, ganito pong mangyari. Posible pong mabuo sa bahagi ng Western Pacific at ito unti-unti na nga po nakikita natin. Papasok sa loob ng par, lilihis at magre-rekurba pasilangan patungo po sa bahagi ng Japan. So nakikita nyo naman sa ating screen, di ba? Sa track number 2 o scenario number 2, posible pong mabuo sa bahagi ng Western Pacific Basin, papasok sa loob ng par at tatama sa Central Luzon tungo sa bahagi po ng South China Sea. Tandaan nyo mabuti, yung forecast track na yan, dalawang track po yan, scenario 1 and 2, may mga pagbabago pa sa magiging direksyon. So kinakailangan patuloy po natin yung i-monitor at bantayan. Ngayon naman, silipin po natin yung ating mapa para din siyempre makita nyo rin kung ano ba talaga yung kondisyon ng ating bansa ngayon. At sa ngayon pasensya na ho kayo kahit sobrang init talaga, meron tayong mga update sa banta ng bagyong paparating. Ayaw ko na mga takutin at sirain po yung bakasyon ng mga kababayan natin. Pasensya na ho talaga, pero kinakailangan natin magbigay ng babala at update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung i-check nyo, titignan nyo mabuti sa mapa natin, eto, clear tayo. Wala tayong aktibong bagyo ngayon sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo, meron tayong development mo ng mga hangin ito sa may bandang silangan po ng ating bansa. Yan ho yung tinatawag natin na malinsangan o mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Yan po yung easterlies. So, anong mga lugar ba ang apektado ng easterlies? Ito po, makinig po tayong mabuti. Sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, sa area po ng Mindanao, parte po ng Palawan, umiikot po dyan yung sirkulasyon ng easterlies or maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya naman, bandang hapon, meron po tayong aasahan na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Wag ho tayong masanay na laging kampante na porket walang bagyo, okay na, good na tayo hanggang sa buong maghapon. Pagpasalamat natin sa Diyos na maganda ang panahon, pero wag tayong maging kampante. Kaya nga po merong mga weather forecaster tulad ko na lagi po nagpapaalala para maging handa at maging alerto po tayo. Dito naman tayo, parte po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, yung mga lugar dyan, Eastern Visayas,
kasama ang ilang bahagi ng Silangan at parte ng Palawan, no? At Mindanao ay may mga tsansa pong makaranas ng mga isolated light rains and heavy rainfalls lalo po sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms, no? Ang localized thunderstorms dahil yan sa sobrang init na dulot po ng easterlies. Ngayon ipagpasalamat natin kasi hindi pa nabubuhay ang hanging habagat o southwest monsoon. Kaya yung mga nagtatanong, no, at sinasabi bakit wala pa daw pong habagat, kapag nabuo na at nagsimula ng habagat, yan na yung senyalis natin na tag-ulan na talaga, no? Pero ang habagat o southwest monsoon, sa mga susunod na buwan po yan, simula June, July, August at sa bare months. Diyan po yan tuloy-tuloy. Tandaan nyo lagi na mas mahaba ang tag-ulan kaysa sa tag-init po sa ating bansa. Mga kaibigan, lagi po tayong alerto. So silipin natin bandang Silangan, ito yung sinasabi ko na sirkulasyon po ng hangin na dapat nating i-monitor at bantayan. Yung iba nagiging pilosopo, no, sinasabi binabantayan daw ba't nakakapasok pa. Wala tayong control sa mga bagyo na papasok po sa loob ng ating bansa, pero may control tayo sa pagbibigay ng update at balita sa mga kababayan natin para makapaghanda. So ano naman yung mga lugar na posibleng maapektuhan nito at malapitan kapag ka nabuo na yung tinatawag po natin na banta ng sama ng panahon sa first week and second week po ng May. Maging handa, May 7 hanggang sa May 13. Lalapit po yung LPA, papasok sa loob ng ating PAR at ano naman yung mga lugar na posibleng maapektuhan nito. Kapag ito yung naging bagyo, yung trap or extension po ng hangin nito ay posible pong makaapekto sa Eastern and Eastern Visayas po, no, at North Luzon area. So sa parte po ng Eastern Visayas, alam naman natin yung mga lugar, ipakita ko ulit, no, at sasabihin ko. Ito po, sa Eastern Visayas, maging alerto lang, wag maging handa, wag mataranta ang Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran. Yung mga lugar ho na yan sa posibleng banta po ng sama ng panahon, second week po ng May ngayong buwan po na ito. At gayon din, ang North Luzon, maging alerto maging handa lang po. Hindi sinasabihan na diyan tatama ang bagyo, pero kailangan maging handa at maging alerto. Dahil ngayon, iba po talaga ang may alam, nakakalamang. Ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa may Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, kasama po ang Benguet, Ifugao, yung mga lugar ho na yan. Kaya naman ngayon pa lamang, kung meron tayong mga maipe-prepare para sa ating pamilya, sa kabahayan natin, sa bahay natin, mapapatibay, maayos natin. Once kung kasi na magsimula ang tag-ulan, mahirap na. Lalo na yung mga bagay na dapat nating aayusin. Kaya yung bahay natin, mamaya may mga butas ng bubong, i-check nyo na. Importante na hanggat mainit pa, hanggat hindi pa nag-uulan-ulan, nakakapag-asikaso na po tayo. So kabayan, ngayong araw po ng Sabado, May 2, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Sobrang maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Tabayanan niyo po muli sa ating next weather update. Diyan po muna. Mag-ingat po tayo. Magdala ng payong, sombrero, kapote, and jacket sa banta ng biglang pag-ulan